Si Mario ay may tanim na mga gulay sa kanilang bakuran. Ang mga kadalasang tanim niya, kung hindi malunggay ay talbos. Isa siyang magsasaka ngunit sa maliit na bakuran lamang siya nagtatanim. Ito na ang nagsilbi niyang hanap buhay. Ibinibenta niya ang mga gulay sa kaibigan niyang si Rose. Mabuti na nga lamang ay hindi ito kuripot at binabayaran siya ng tama. Kahit ganito ang hanap buhay ng binata, ay may pangarap pa rin siya sa buhay. Ito ay walang iba kung hindi ang maging isang pulis. Sa edad niyang 30, hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na makakamit pa rin niya ang ganoong klaseng pangarap. Sa katunayan nga niya, ay nag-iipon siya ng pera upang makabalik sa pag-aaral. Paano ba naman kasi, ay high school lamang ang kanyang natapos. Ito rin ang dahilan kung bakit tumungtong na siya sa ganitong edad, ay hindi pa rin nag-aasawa. Napakalaki pa kasi ng kanyang pangarap sa buhay. Para kasi sa kanya, kahit hindi na siya mag-asawa ay ayos lamang. Total ay sanay naman na siyang nag-iisa. Ampon lamang siya ng isang matanda na tinuring niyang lolo. Napulot lamang umano siya nito sa tabing dagat. Dahil dito, ay hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang. Ngayong namatay na noong nakaraang taon ng lola niya, dahil sa katandaan nito, ay unti-unti na rin siyang nasasanay sa buhay na mag-isa. Wala na rin siyang balak pang hanapin ng kanyang mga magulang. Sa loob-loob niya, para saan pa para hanapin ang mga ito? Sinuka na nga siya at nagawang itapon sa may buhanginan, tapos babalik pa siya sa mga ito? Para sa kanya ay mas mabuti pang huwag na lamang ang mga itong makita habang buhay. Dahil tiyak na ipagtatabuyan ulit siya ng mga ito, na parang isang hayop sa pangalawang pagkakataon. Ang kasakasama na lamang niya sa buhay ay ang kanyang mga alagang pusa. Samantala noong umagang iyon ay nag-harvest muli ng gulay si Mario para kumita muli siya ng pera. Ibebenta niya ito sa kaibigan na si Rose hanggang sa makarating nga ulit siya sa palengke kung saan matatagpuan ang tindahan ng dalaga. Mukhang hindi ka nauubusan ng mga tanim dyan ha. Nakangiting bati sa kanya ni Rose nang timbangin na nito ang kanyang mga gulay. Siyempre naman, ito lang naman kasi ang hanap buhay ko eh. Para dumami ang pera ko ay tanim lang ako ng tanim. Hanggang sa dumami ang pera ko, matawa-tawang tugon niya. Ang sipag mo naman. O ito ang bayad ko. Talagang kailangang magsipag dahil mahirap ang buhay. Kaya nga sa susunod, mas dadamihan ko pa ang pagtatanim hanggat hindi pa napupuno ang likod bahay. Abi, dapat lang para marami ang paninda kong gulay. Pahig naman ni Rose. Ang sipag mo nga eh, no? Biruin mo yun? Araw-araw kang nagtitinda dito sa pwesto mo? Sino bang inspirasyon mo? Tanong pa ni Mario. Alam mo na kung sino, friend? Si Mama. Kasi may sakit ang mama ko. Dito ko rin kinukuha ang pambili ng gamot at ang pang-araw-araw namin. Dahil sa narinig, ay napahanga ang binata ng palihim sa dalaga. Bihira na lamang kasi sa mga kabataan ng ganitong klaseng mindset. Dahil matagal nang hindi kumakain ng karne si Mar, ay bumili siya sa dalaga. Bukod kasi sa mga gulay, ay may tinda rin itong karne at isda. Rose, magkano yung 1/4 na baboy? Kailangan ko kasi ng protina dahil sa nagpapaganda ako ng katawan. Pahayag niya rito. Nabanggit naman ng dalaga ang presyo nito, kaya naman bumili na siya. 22 anyos pa lamang si Rose, kahit bukod sa kaibigan, nakababatang kapatid na rin ang turing niya rito. Naglo-low carb siya ng sandaling iyon, kahit konti lamang ang kanin na kanyang kinakain, samantalang marami namang ulam ang nilalapang niya. Para kasi sa kanya, magaan ang kanyang katawan kapag mababa ang kanyang timbang. Nagagawa niya ang mga gusto niyang gawin. Kaya naman puro protina lamang ang kanyang kinakain, sapagkat gusto niyang magkaroon ng muscle sa katawan. Samantala kinabukasan, ay nagtanim ng panibagong punla si Mario. Gusto niya talagang magparami ng tanim na mga gulay. Sa pahay gusto niyang araw-araw na makita si Rose. Ikawan ba niya pero para yatang nahuhulog na siya rito. Hindi niya naman masisi ang kanyang sarili dahil napakasipag nito at napakabait pa. Ganito ang tipo niya sa mga babae. Pero ganun pa man, ay hindi niya ito liligawan. Ayos na sa kanya na maging kaibigan lamang ito. Kaya naman palagi na lamang niya itong pinagbebentahan ng gulay. Samantala isang araw, habang buhat-buhat ni Mario ang sako dahil naglalaman ito ng sari-saring gulay, nakasalubong niya ang anak ng kapitan ng barangay sa kanilang lugar. Ito ay si Albert. At dahil nga anak ito ng may katungkulan sa kanilang lugar, ay nagsisiga-sigaan ito.
Madalas pa nga ay nangungutong pa ito ng mga tricycle driver. Kasama ang mga barkada na parehong mga bulakbol at siraulo. Mabuti na lamang, sa pagkakataong ito ay mag-isa lamang ito. Pero inaasahan niya na ang mangyayari. Bigla siya nitong pinahinto sa kanyang paglalakad. Sandali lang kalbo, may sisingilin lang ako sa'yo. Pahayag ni Albert. Ano yun? Marami kang tanim na gulay, hindi ba? Pinagbibili mo yun kay Rose? Baka naman pwedeng makahingi ng 200 pesos dyan. Pambili ng 4 na Red Horse. Dahil ayaw ng gulo ni Mario, ay pinagbigyan niya na lamang ang barumbadong ito. Dumukot siya ng pera sa wallet saka ibinigay sa lalaki. Yun, napakabait mo naman pala kalbo. Mario, maraming salamat dito ha. Pahayag ni Albert at hinimas-himas pa nito ang kanyang makinis na ulo. Habang bahagya itong tumatawa, kahit naiinsulto na siya sa ginagawa nito, ay naghulos dili na lamang siya. Makaraan nito ay umalis na rin ito. Kaya pinagpatuloy na nga niya ang kanyang paglalakad. Ano? Kinutongan ka ng hayop na yon? Ang kapal naman ng mukha niya. Reaksyon ni Rose nang kinuwento niya ang pangyayari. Ayoko lang ng gulo, Rose, at mga problema, kaya pinagbigyan ko na siya. Pero sa susunod, ay hindi na ako magpapakita sa kanya. Iiwasan ko na siya. Tugon ni Mario. Alam mo ba, friend? Naliligaw sa akin yung Albert na yan. Bakit ko naman siya sasagutin? Barumpado siya. Teka, binabastos ka ba niya? Tanong ni Mario. Hindi niya naman ako binabastos. Nakakapagtaka nga dahil sa iba ay ganun siya, samantalang sa akin ay hindi. Sa palagay ko ay dahil gusto ka niya talaga. Matanong nga kita, Rose, kung hindi siya barumbado sasagutin mo ba siya? Bakit naman hindi? Gwapo naman siya at anak pa ng kapitan. Dahil sa narinig ni Mario, tila nakaramdam siya ng munting hapdi sa kanyang dibdib. Kung hindi siya nagkakamali, ay nagsaselo siya. Rose, total ay natanggap ko naman na ang bayad mo sa gulay. Mahuna na ako sa'yo ha. Pamamaalam niya rito. Sige, mag-iingat ka na lang. Sambit naman ng dalaga. Baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Teka, may sabi ba akong mali? Hindi kasi may pagkakaila sa kanyang mukha na hindi niya gusto ang mga narinig niya sa akin. Sambit pa ni Rose sa kanyang sarili. Maya-maya pa, ay inayos niya na ang mga gulay. Samantalang si Mario sa halip na dumiretso sa bahay, naisipan niya na munang maglakad-lakad sa parke. Malapit lang kasi ang pasyalan na ito sa kanilang lugar. Naparoon siya upang magtanggal ng kirot na bumabalot sa kanyang dibdib. Siguro, kaya hindi ako nagugustuhan ni Rose dahil sa kalbo ako. Pero mali ang magselos ako. Dapat ay kapatid lang ang turing ko sa kanya dahil sa bata pa lang siya. Wika ni Mario. Pinagmamasdan niya ang mga batang naglalaro sa may Bermuda grass, pati na rin ang payapang ilog na malapit lamang sa lugar na iyon. Kalahating oras rin siyang naglakad-lakad. Bumili pa nga siya ng ice cream at makaraan nito ay napagpasyahan niya ng umuwi. Napagtanto niya kasi na baka matsyempohan siya ni Albert. Mauubos lamang ang pera niya sa taong iyon. Kaya naman hindi na siya nagtagal pa sa parke. Samantala inaamin ni Mario na nagkaroon siya ng sama ng loob kay Rose. Kaya't simula nito ay hindi na siya nagbebenta pa ng gulay sa dalaga. Hindi naman siya galit rito. Kaya lang hindi siya nagpapakita kay Rose ay dahil sa tuwing nakikita niya ito ay bumabalik ang nadarama niyang sakit. Oo, sa palengke pa rin siya nagbebenta ng gulay. Ngunit hindi na ito mahagilap ng mga mata ni Rose dahil sa medyo malayo ito sa pwesto nito. Saka marami namang taong naglalabas-masok sa palengke. Noong minsan niyang sinulyapan si Rose sa pwesto, ay nasaktan siya sapagkat nakita niyang nag-uusap ang dalawa, si Albert at si Rose. Hawak-hawak pa nito ang kanyang kamay at base sa nakikita, parang nangangako ang lalaki rito. Parang huminto ang oras ni Mario ng sandaling iyon. Biglang gumuhit ang kirot sa kanyang dibdib at siya ay nasaktan ng sobra. Napagtanto ni Mario na sa ilang araw niyang hindi pagpapakita kay Rose, hindi pala siya nito hinahanap-hanap. Hindi siya nito namimiss. Mas masaya pa ito sa piling ni Albert. Kahit malayo ang distansya sa babae, nasisilip niya sa mga mata nito ang kakaibang kaligayahan. Kaya naman nilisan niya na lamang ang lugar na iyon. Samantala habang siya ay nagluluto ng pagkain sa kanyang tahanan, biglang may kumatok sa pintuan. Nagulat na lamang siya sapagkat wala naman siyang inaasahang bisita. Ganun pa man ay binuksan niya pa rin ang pintuan. Nagulat siya sa napungaran. Maribik? Si Maribik ang bago niyang binibentahan ng mga gulay. Bumisita lang ako rito para tanungin kung ayos ka lang ba? Tanong ng dalaga.
Natawa naman si Mario habang nagsasabi ng, iniwanan mo ang paninda mo para lamang tanongin sa akin yan? Siyempre masaya ako, no? Tingnan mo, nakangiti nga ako. Iniwanan ko sa kapatid ko, yung tindahan. Hindi ganyan ang ngiti ang totoong masaya. Hindi mo man sabihin pero nararamdaman ko na malungkot ka. Napayuko naman si Mario. Napagtanto niya na mahirap magtago ng tunay na nararamdaman sa isang taong marunong bumasa ng nadarama. Paano mo naman nalaman, Maribik, na malungkot ako? Alam kong may gusto ka kay Rose. Sa tuwing nagbebenta ka ng gulay sa kanya, palihim kitang pinagmamasdan. Nababasa ko sa iyong maliwalas na mukha ang ngiti at ang sobrang kasiyahan. Sa tuwing hindi nakaharap sa iyo si Rose, nakikita ko yung mga mata na tinitignan mo siya ng puno ng pag-ibig. Pero palagay ko ay pinastid ka niya. Kailan nga lang ay napansin kong hindi ka na nagbebenta sa kanya ng gulay, samantalang si Rose ay madalas nang kausap si Albert. Napabuntong hininga si Mario habang nagsasabi ng, tama ka, hindi nga ako masaya. Malungkot ako kasi mas gusto pa niya si Albert na isang barumbado kaysa sa akin. Sa totoo lang, pinipigilan ko ng umibig sa kanya dahil noong una ay nakababatang kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Pero habang tumatagal unti-unti na akong nahulog sa kanya nang dahil sa mga katangian niya. Hindi ko naman masisisi ang puso ko na magmahal, lalo na't nag-iisa na lamang ako sa buhay. Tulila na sa umampun sa akin. Hindi ako binastad ni Rose, Maribik, dahil kuya lang ang tingin niya sa akin. Pero ayos na rin naman ang mangyari ito dahil sanay na akong nag-iisa. Maya-maya pa ay biglang nagsalita ang dalaga. Kung nalulungkot ka sa buhay, bakit hindi na lang ako ang pagtuunan mo ng pansin, Mario? Noon pa man nung mga bata pa lamang tayo, kahit hindi tayo magkaibigan noon, ay meron na akong nararamdaman para sa'yo. Pagtatapat pa nito. Pero Maribik, hindi niya na natuloy pa ang dapat na sabihin nang biglang nagsalita ang dalaga. Kung gusto mong makaganti kay Rose sa pambabasted niya sa'yo, ay kinakailangan natin siyang pagsilosin. Nabigla at nanlaki ang mga mata ni Mario sa kanyang narinig. Pero dahil sa labis nga siyang saktan, pumayag siya sa setup ni Maribik. Kinabukasan na nga nila yun ginawa. So anong gagawin natin? Tanong niya. Total ay, yung kapatid ko naman ang nagbabantay ng tindahan. Magsusubuan kunwari tayo ng ice cream. Tumayo tayo malapit sa pwesto ni Rose. Dahil sa kagustuhan ni Mario na malaman kung talaga bang walang pagtingin si Rose sa kanya, sa pamamagitan ng magiging reaksyon nito, ay sumang-ayon na nga siya sa kagustuhan ni Maribik. At yun naman ang kanilang ginawa. Kitang-kita ni Mario na nakasimangot si Rose nang sila ay makita. Tila mababakas sa mukha nito na hindi ito masayahan sila ay magkasama. Nang matapos na nilang magsubuan, umalis na rin sila sa lugar. Nakita mo ba yung hilatsya ng pagmumukha ng babaeng yon? Mutang nagsiselos Nakasimangot pa. Natatawang pahayag ng dalaga. Oo nga pero sa palagay ko, kaya siya nakasimangot dahil di ko na siya binibentahan ng gulay. Yun lang ang palagay ko Tugon naman ng binata. Hindi, mali ka. Dahil yan sa pagsiselos, babae ako kaya alam ko yon. Teka, matanong nga kita, Maribik. Bakit mo ko inudyo ka na gawin yon? May matindi ka bang galit kay Rose? Oo, meron akong galit sa kanya. Hindi lang sa kanya kundi sa buong pamilya niya. Nang dahil sa tindahan nila na tinapat nila sa tindahan namin noon, ay nalugi kami. Mas marami kasing bumibili na customer sa kanila dahil sa kanilang pambobola. Hindi matanggap ni Mama noon na malapit nang magsara ang tindahan namin, kaya dinatake siya sa puso at namatay. Kailan nga lang kami nakabalik ng pagtitinda Mabuti nga at may karma na sila kahit papaano. Nagkasakit ang nanay ni Rose. Naku, huwag ka namang maging ganyan, Maribik. Hindi naman nila kasalanan yun Sambit naman ni Mario. Kahit na, hindi man nila sinasadya, pero malinaw naman ang ikinamatay ni Mama. Tama naman ako, hindi ba? Yun ay dahil sa sama ng loob. Giit ni Maribik. Samantala mula nito, ay naging magkaibigan na nga sila ng dalaga. Nararamdaman niya naman talaga na may gusto sa kanya si Maribik. Ngunit iginagalang naman ito ang desisyon niya na hindi pa siya handang umibig. At ito ang nagugustuhan ni Mario sa dalaga bilang kaibigan. Samantala kapag nagkakasalubungan sila ni Rose sa daan, napapansin niya na hindi siya nito pinapansin. Ramdam niya na meron na itong matinding hinanakit sa kanya. Hindi na rin siya gumagawa ng hakbang upang sila ay mag-usap dahil maging siya ay meron na rin sama ng loob rito. Samantala, dumating ulit ang pagkakataon na natsyempohan ulit siya ni Albert. Ito ay nangyari noong kasama niya si Maribik. Pinuli silang dalawa ng lalaki ito. Aba, magkasama kayo?
Bagay kayo Pareho kayong mga pangit. Wika nito. Hindi naman nagustuhan ni Marivic ang sinabi nito. Kami mga pangit? Baka ikaw yun? Bukod sa pangit na nga ang ugali mo, pangit pa ang mukha mo. Natawa naman si Albert habang nagsasabi ng, bakit? Totoo naman di ba? Yang si Mario ay kalbo, samantalang ikaw, maitim na nga, may makapal pa ang uso. Ikaw ang pangit. Ikaw yun. Akala mo kung sino ka namang nasisika-sikahan dito. Kung hindi lang barangay captain ng tatay mo. Basura ka lang dito sa lugar. Palaban na pahayag ng dalaga. Mababakas naman sa mukha ni Albert ang labis na pagkapikon. Nilapitan nito ang babae. Saka ito sinampal ng malakas sa pisngi. Gumanti naman ang babae at sinampal rin ang lalaki. Nandilim naman ang paningin ni Albert, kaya't sinikmurahan niya si Marivic. Para kay Mario, ayaw na ayaw niya na may sinasaktang babae sa kanyang harapan. Kaya naman nilapitan niya si Albert at saka sinapak nito sa mukha. Aba, umalaban ka na. Kailan ka natutong manapak? Akala mo nasaktan mo na ako roon, ha? Ako naman, sambit nito. At siya naman ngayon ang sinapak sa mukha. Dahil dito ay natumba si Mario. Nahirapan siyang makatayo. Dito niya napagtanto na malakas nga talaga itong manuntok. Kaya pala naging siga ito sa kanilang lugar. Lalapitan pa sana siya nito. Ngunit umawat na si Marivic. Nagmamakaawa ang dalaga na wag nang saktan pa si Mario. Mabuti na lamang ay pinakinggan siya ni Albert hanggang sa umalis na nga ito sa lugar. Inakay naman ng dalaga ang binata upang ito ay makatayo. Kaya naman tumayo na si Mario. Ikaw kasi, bakit ka pa nakasali sa amin? Pahayag ni Marivic habang sinusuri nito ang kanyang pasa sa ilalim ng kanyang bibig. Paano ko siya hindi lalabanan Sinasaktan ka niya. Dahil dito ay napangiti ang babae. Dito niya napagtanto na mahalaga pala siya sa buhay ni Mario. Kahit papaano ay pinagtanggol siya nito. Nagtungo sila ni Mario sa bahay nila at kinamot ng babae ang pasa niya. Ipinakilala naman siya ng babae sa kapatid bilang kaibigan nito. Natuwa naman si Mario dahil tinanggap siya ng maluwag ng kapatid nitong lalaki. Kaya naman naging magaan ang pakiramdam niya sa tahanan ng dalaga. Dito rin natuklasan ni Mario na malapit pala sa sapa ang bahay ni Mario. Bakit titig na titig ka sa sapa? Tanong ng dalaga sa kanya. Nakaupo kasi sila sa gilid ng bahay kung saan ay malapit lamang ang yamang tubig. May naalala lang kasi ako, isang makulay na alaala, sambit ng binata, saka siya umigop ng mainit na kape. Teka, ano naman yon? Si Rose ba? Usisa ng dalaga. Maring umiling ang binata habang nagsasabi ng, hindi no, yung lola ko. At dito niya na lamang ikinuwento ang mga alaala patungkol sa lola niya. Noong maliit pa lamang siya ay madalas siyang isama ng matanda sa panghuli ng alimango. Paborito niya ang luto ng lola na ginataang alimango at namimiss niya ang bawat sandali na iyon. At syempre, pati ang kanyang lola ay hinahanap-hanap niya. Kaya naman gusto niyang maulit iyon. Pero syempre ay napaka-imposible sapagkat wala na ang kanyang lola. Well, ganun ba? Hindi ko man kayang ibalik ang buhay ng lola mo pero pwede naman natin yung ulitin. Pahayag ni Marivic. Talaga? Pero paano? Nakangiting tanong ng binata. Di, mahuli tayong alimango. Meron din yan sa sapa. Yun nga ang ginawa nila. Nanghuli sila ng alimango sa sapa. Masaya si Mario ng sandaling yun sapagkat naibalik nga ulit ang dati. Umuulan pa nito. Ayon naman kay Marivic, isang pagkakataon niyon para makahuli ng marami. Nagsisilabasan kasi umano ang mga alimango kapag umuulan. Nagdala na rin sila ng isang malaking balde para doon ilagay ang mga nahuli. Pumwesto pa sila sa putikan at kinaukaw nila ang mga putik para makapa ang mga alimango. Basang-basa sila sa ulan pero sobrang saya nila at para silang bumalik sa pagkabata. Masarap sa kanilang balat ang malamig na tubig, dulot ng ulan na dumadampi sa kanilang balat at ng simoy ng sariwang hangin. Ingat ka sa pagtapak sa putikan, Marivic ha. Baka magkamali ka ng pagtapak at lamunin ka ng lupa. Paalala ni Mario sa dalaga. Ako pa ba? Hindi mo na ako kailangan pang paalalahanan. Sanay ako sa panghuli ng mga alimango. Matawa-tawang pahayag ni Marivic. At hindi nagtagal, biglang lumubog ang binti niya. Kahit napasigaw na lamang siya. Mabuti na lamang ay agad na nahawakan ni Mario ang kanyang kamay. At siya ay naiahon sa putikan. Sanay raw, pero muntik nang malubog sa putik. Matawa-tawang pahayag ni Mario. Bigla namang sumimangot si Marivic habang nagsasabi ng, muntik na akong mahulog. Natatawa ka pa? Dahil sa nangyari, naging maingat na sila sa panghuli ng mga alimango hanggang sa mapuno na nila ang balde. Dito natuklasan ni Mario na marami palang mahuhuli sa sapang ito. Matapos ito ay bumalik na nga sila sa bahay. Naligo siya at pagkatapos ay ang dalaga.
Nagtulungan na rin sila sa paglilinis ng alimango sa may gripuhan na matatagpuan sa gilid ng bahay. Makaraan nito ay niluto na ito ni Maribik at kinuhang ginataang alimango. Napakasarap ng kain ni Mario ng sandaling iyon. Alam mo Maribik, yung luto mo ng ginataang alimango ay napaka malinamnam. Kagaya talaga siya ng luto ni Lola, sambit ng binata. Maraming salamat. Noong walang-wala pa kasi kami, yun ang madalas naming ulam. Kumukuha lang kami din sa sapa. Anong pumanaw pa lang mama mo? Ito pa lang madalas mong lutuin? Talagang hindi naman nakakasawa to. Basta, bahay-bahin mo lang ang luto. Iba ako Mario, bakit mo ako pinagtanggol kanina? Tanong ni Maribik. Bigla namang natahimik ang binata. Sinay dahil kaibigan kita, ayaw kitang nasasaktan, tugon niya. Napangiti naman ang dalaga sa kanyang narinig. Tanggap mo ba ako na kaibigan? Kahit na may itim ako at makapalang labi na gaya ng sinabi ni Albert? Tanggap na tanggap kita Maribik. At saka huwag mo sasabing hindi ka maganda dahil walang nilalang ang Diyos na hindi maganda at ang kanyang obra na gaya ng sangkatauhan ay napakaganda. Pumapangit lang ang isang tao kapag hinahayaan nilang pagpaalipin sa bulong ng demonyo. In short, kailangan ay maging mabuting tao tayo dito sa mundo. Hindi importante ang itsura o kahit yaman na meron ng isang tao, kundi ang gumawa ng naayon sa Panginoon. Yun ang nararapat. Aba, bakit hindi ka na lang nagpari Mario? Hindi ba't wala ka namang balak na mag-asawa? Ang galing mong mag-homily eh. Dahil dito, ay natawa na lamang si Mario. Noong magagabi na, dito na siya nagpaalam sa dalaga na uuwi na siya. Pati na rin sa pamilya nito. Ipinag-ingat naman siya ng mga ito. Habang naglalakad siya pauwi, naalala niya na hindi pa pala siya nakakabili ng pagkain ng pusa. Kaya naman dumiretso siya malapit sa palengke para bumili sa pet shop. Noong matapos na siyang bumili, namataan niya ang nagliligpit ng mga gamit si Rose. Ibig sabihin ay magsasara na ito. Pero nakita niya na lumapit si Albert dito at sila ay saglit na nagkwentuhan. Noong matapos ng magligpit ang dalaga, nagulat siya nang kaliwitin ni Rose ang braso ni Albert at sila ay naglakad na. Kung saan ang mga ito pupunta ay hindi niya alam, basta't kung pagmamasdan ay para silang magkasita. Hindi maintindihan ni Mario kung bakit nakaramdam na naman siya ng kirot sa kanyang dibdib. Bago pa siya makita, ay nilisan niya na ang lugar. Noong mapadaan siya sa tirahan ni Aling Bebang, bumili siya ng Red Horse. Hindi niya alam kung bakit may nagtulak sa kanya na bumili nito. Isa lamang ang natitiyak niya, hindi pa siya nakaka-move on kay Rose. Abay, mukhang sawi ka sa pag-ibig ah. Pati sa kanya ni Aling Bebang. Maring umiling si Mario habang nagsasabi ng, birthday ko lang po kasi, gusto ko pong mag-celebrate. Napataas ng kilay ang ginang. Kung mag-celebrate kayo, bakit ka nakasimangot yan? Asya, baka magalit pa dahil masyado kang mausisa. Ito ang sakli mo, iho. Nakangiti niya namang iniabot ang barya sa ginang. Habang naglalakas siya, ay napabulong na lamang siya sa kanyang sarili. Ano ba namang mukha ito kapag may nararamdaman, hindi may tago-tago sa ibang tao? Ang daling mahulaan. Noong nasa bahay na nga siya, ay dito na siya nagsimulang uminom ng serbesa. At habang umiinom, iniisip niya ang masasayang sandali nila ni Rose. Hindi niya sukat akalain na sa tagal nilang magkaibigan, kay Albert lamang pala babagsak. Ang buong akala niya nga ay hindi ito gusto ng dalaga. Yun pala ay gustong-gusto. Mga alas 10 na siya nakaramdam ng kalasingan hanggang sa nakatulugan niya na rin ng sobrang pagkalango sa alak. Kinabukasan, kahit may hangover, pinilit niyang bumangon para lamang mag-harvest ng gulay. Medyo masakit ang ulo niya nito, kaya't uminom na lamang siya ng kape. Mabuti na lamang medyo nawala-wala noong matapos niyong inumin. Makaraan nito ay nagpunta na nga siya sa likod bahay para mag-harvest na. Laking tuwa niya nga dahil meron na siyang 3 kalabasa na pwede nang anihin. Sa loob-loob niya, tsak na matutuwa si Maribik mamaya kapag naibenta niya na ang mga ito sa kanya. Samantala, nakaisang sako siya ng gulay at para hindi siya mahirapan sa pagbubuhat, ginamit niya na lamang ang kartilya. Noong nailagay niya na nga dito, ay sinimulan niya na nga itong itulak. Hindi pa man siya nakakalayo sa labas ng natanaw na niya ang grupo ni na Albert. Tsak na mangungotong na naman ito sa kanya at mabuti na lamang ay hindi pa siya napapansin ng mga ito. Kaya't ang ginawa niya, lumihis siya ng daan. Shortcut iyon patungong palengke hanggang sa makarating na nga siya kay Maribik. Hindi nga siya nagkamali ng inakakala. Sobra itong natuwa sa mga napakalaking kalabasa dahil dito ay binayaran na siya nito ng malaki. May pandagdag ipon na naman siya para sa pagbabalik niya sa eskwela. Nang binayaran na siya ni Maribik, ay nagpaalam na kaagad siya sa dalaga. Sige, hindi na ako magtatagal pa, Maribik. Baka maabutan pa ako ni Albert eh.
Kanina nga, nakita ko siya kasama ang mga barkada niya. Sige, mag-iingat ka na lang ha. Kapag nakasalubong mo sila mamaya, bigyan mo sila ng tig-isang tadyak. Hindi, joke lang. Dahil dito, ay natawa na lamang siya sa pagbibiro ni Mario. Makaraan nito, nagmamadali na siyang naglakad papalabas ng palengke hanggang sa hindi niya inaasahang makakabungko siya ng isang tao. Agad naman siyang humingi ng paumanhin at nang itinaas niya ang kanyang tingin, nagulat siya ng si Rose pala ito. Mabuti na lamang ay hindi niya ito natamaan ng tulak niyang kartilya at sa bandang gilid lamang nito. Kaso nga lang ay nabitawan ng dalaga ang parehang hawak nito. Kaya naman tinulungan niya itong magpulot. Pasensya ka na talaga ha. Hindi ko sinasadya na mabunggo kita. Nagmamadali lang kasi ko eh. Paliwanag ni Mario. Iniabot niya ang mga baryas dalaga. Sa tingin pa nga niya, ay makikipagpalit ito ng pera sa kabilang tindahan. Ayos lang. Maski kasi ako ay nagmamadali. Maraming salamat ha. Matipid na tugon nito saka ito umalis. Halata niya na iniiwasan siya nito. Siya naman ay tumayo na at muling nagtulak ng kartilya para makauwi ng bahay. Habang siya ay naglalakad, hindi niya inaasahan na muli niya na namang makikita si Albert kasama ang mga barkada nito. Kaya naman lumihis na naman ulit siya ng daan para iwasan ang mga ito. Mabuti na lamang ay hindi kaagad siya napansin ng mga ito. Naisipan niya na dumaan sa university. Titignan niya ang mga nakapaskil roon kung enrollan na ba nila. Nakita niya na nga na mayroong nakapaskil sa may gate. Sa October ang enrollment ng mga Octoberian. Nakita pa niya yung kurso na gusto niyang kunin. Ito ay walang iba kung hindi ang criminology o pagpupulis. Ngayon ay Mayo pa lang, pero pagdating ng October ay babalik na talaga ako sa pag-aaral dahil gusto kong makamit ang mga pangarap ko sa buhay, bulong ni Mario sa sarili. Samantala may sapat na rin namang ipon si Mario para sa kanyang binabalak. Makaraan nito ay nagpatuloy na nga siya sa paglalakad. Gusto niya na rin kasing magpahinga. Tuwang-tuwa siya dahil marami siyang pera ng sandaling iyon nang dahil sa gulay. Kaya naman kaya pa siyang makakatulog at wala nang iintindihin pa. Samantala, narinig niya na humingi ang mga alaga niyang pusa ng pagkain sa kanya. Kaya naman binigyan niya ang mga ito. Ang mga alagang pusa na lamang niyang nagpapaalis ng kanyang stress. Hindi niya ito pinapalabas sapagkat takaw disgrasya sa labasan. Kagaya na lamang ng isang pusa niya noong nakaraang taon. Mahal na mahal pa naman niya ito. Natagpuan na lamang niya ito na wala ng buhay na nakahiga sa kalsada. Hindi niya alam kung ano talaga ang ikinamatay nito. Kung nasakisaan ba o sadyang may pumatay. Kaya naman ipinalalangin na lamang niya na sana ay karmahin ng tao ngayon kung may pumatay nga talaga sa kanyang ilaga. Matapos niyang pakainin ng mga pusa ay natulog na nga siya. Mga bandang hapon na siya nagising. Nakalimutan pa nga niyang magtanghalian pero ayos lang sa kanya iyon. Hindi pa naman kasi siya nagugutom. Napagpasya niya na lamang na magbukas ng telebisyon para manood. Nakakita siya ng interesting na palabas, kaya't pinanood niya ito. Manghang-mangha naman siya sa kanyang napapanood. Sapagkat napakagaling ng basketballista na taga-ibang bansa na magtang, manghang-mangha ang mga audience sa husay nito. Noong high school pa lamang siya, ay nagbabasketball na siya. May kakaiba naman siyang husay sa larangang ito. Nahinto lamang siya sa paglalaro. Noong namatay ang kanyang lola, talagang nawalan siya ng gana sapagkat yung matanda ang nagsisilbi niyang lakas. Tumayo si Mario at lumipas siya ng height measurement na idinikit niya roon sa dingding. Idinikit niya ang katawan dito at saka siya kumuha ng ruler. Itinapat niya ito sa kanyang ulo at saka siya umalis dito. Dito niya nakita kung ano ang kasalukuyan niyang height. Nanlaki pa nga ang mga mata niya sa nakita. Kung dati ay 6'1 lamang siya, ngayon ay 6'4 na. Ganyan katangkad ang binatang si Mario. Sa katunayan nga niya, noong nakaharap niya si Albert, ay hinidahan lamang niya ang suntok dito. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang makapanakit ng tao. Kaya lamang naabot ni Albert ang kanyang muka ay dahil medyo matangkad rin ito. At ang tiyan niya ay mukhang 5'11 ito. Kaya naman ganoon na lamang ito kasiga. Sapagkat para sa karamihan sa mga Pilipino na hindi gaanong binihiyaan ng tangkad, ang height na ito ay nababansagan na ring kapre. Napag-isip-isip ni Mario na para hindi gaanong mapagastos tuition fee, gusto niyang maging varsity player sa mapapasukan niyang universidad. Dito ay may pag-asa rin siya na maging isang professional player. Samantala kinabukasan, dumayo si Mario sa isang covered court na pinaglalaroan o pinagtatambayan ng mga binatang wala pang mga trabaho sa kabilang barangay. Hindi niya alam kung tamang tiyempo pa ang napunta niya roon sapagkat nakita niyang may mga nakabasketball roon. Kaya naman noong nag-time out ang mga manlalaro, nakisali siya roon. Dito niya napagtanto na mababait pala ang mga ito. Kahit na mga mukhang tigasin,
Hindi ito kagaya ni Albert na nananakit ng walang dahilan. Hinayaan siya ng mga ito na sumali sapagkat kulang ng isang miyembro ang isang team. At dahil nakaubad ang mga ito, may nagturo sa kanya kung sino-sino ang magiging teammate niya. Mabuti na lamang madaling matandaan ang mga kakampi niya sapagkat may kulay ang mga buhok ng mga ito at kulay brown. Kung titignan, ay parang mga sisiw sa palabunutan. Ngunit kahit ganito, ay napagtanto niya na mahuhusay pala ang mga ka-teammate niya. Mahuhusay ang mga ito namang black, mag-rebound, at higit sa lahat ay ang mag-shoot. Maya-maya pa, ay pinasa sa kanya ng kakampi niya ang bola. Kaya't kaagad niya itong sinalo. Dito niya napagtanto na hindi gaanong mahigpit ang bantay ng kabilang team. Kaya naman dito niya na ginamit ang kagilagilalas niyang pagdang na panganganaman ng kabilang team dahil sa kanyang husay. Mukhang hindi ng mga ito akalain na siya ay napakagaling. Bumawi naman ang kabilang team at nagpaulan ng mga 3 points. Ngunit dahil sa pagtutulungan nilang magkakakampi, ay nanalo sila sa bandang huli. Kakaiba ang husay na ipinakita mo bro. Puro dunk ang ginagawa mo. Hindi na ako magtataka dahil napakatangkad mo. Ako nga pala si Nestor bro. Ikaw, anong pangalan mo? At taga saan ka nga pala? Tanong ng lalaking moreno. Maraming salamat bro. Ako nga pala si Mario. Sambit niya at nakipagkamay siya rito. Nabanggit niya rin dito kung taga saan siya. Teka, may pasa ka sa ilalim ng bibig mo ah. Hindi pa gaanong gumagaling. Meron bang sumapak sa'yo? Turo mo sa akin. Babanatan natin yun. Payag ni Nestor. Wala to bro. Nahumpog lang talaga ako sa bato matapos madapa at tatamaan ito. Kaya wag mo na akong alalahanin pa. Halatang nagsisinungaling ka bro. Pero sige, hindi na kita pipilitin na umamin. Pero tandaan mo, na kapag may nang argabyado sa'yo, lapitan mo lamang kami at babanatan namin yon. Mula ngayon ay tropa ka na namin dahil sa napakahusay mong magbasketball. Dahil dito ay napangiti na lamang si Mario. Samantala hindi niya inaakala na nagtayaan pala sila ng kabilang team. Nalaman niya lamang iyon nang magbayad ang kabila. O eto ang parte mo Mario, pinaghati-hati ko na. 100 piso, saka 1 kahon ng sigarilyo. Pasensya na kung yan lang ang tayaan namin ha. Libangan lang naman kasi namin ito eh. Pero kung gusto mong kumita, bumalik ka na lamang rito at bibigyan kita ng magiging hanap buhay mo. Huwag kang mahihiya sa amin tol, dahil magtutropa na tayo. Payag ni Nestor. Hindi alam ni Mario kung anong klaseng trabaho ba ang ibibigay nito sa kanya. Hindi niya ito naitanong dahil hindi pa siya interesado sa ibang pagkakakitaan. Masaya na kasi siya na nagtitinda ng gulay. Tinanggap niya na lamang ang premyo at saka na siya nagpaalam sa mga ito na uuwi na siya. Kaya naman ipinag-ingat na lamang siya ng mga ito. Samantala, ibinili niya kagad ng cat food ang mga napanalunan niya para may makain ng kanyang mga alagang pusa. Hinding-hindi niya kasi ang mga ito pinapabayaan sapagkat mahal na mahal niya ang mga ito. Palaging sagana sa pagkain ng mga alaga niyang pusa sapagkat para sa kanya, ang mga ganitong hayop ay mayroong kaakibat na swerte at dahil sa pagod niya sa basketball ay natulog na siya. Mamaya na lamang siya gigising at doon kakain. Samantala noong magising na nga siya noong gabi at matapos siyang makapagluto ng mga pagkain, napagpasyahan niya ng buksan ng telebisyon. Kinahiligan niya kasing manood ng balita gabi-gabi. Hanggang sa may napanood siya ng kakaibang balita. Meron raw ang mga magnanakaw na nakapasok sa isang malaking tindahan noong gabi. Natangay ng mga ito ang mga kinita ng naturang tindahan. Ang mga ito ay hindi mga holdapper, kung hindi grupo ng mga magnanakaw na tinatawag na termite gang. Naguhukay ito mula sa labas ng pagnanakawan nilang lugar. Gumagawa ang mga ito ng sikretong lagusan sa pamamagitan ng paghupan hanggang sa makapasok na nga ang mga ito sa target na lugar para dito limasin ang mga pera. Ngayon lang nakarinig si Mario ng ganoong klaseng grupo ng mga magnanakaw. Sa loob-loob niya ay sadyang mauutak na ngayon ang mga kawatan. Na-stress si Mario sa pinapanood. Ang ayaw niya sa lahat ay ang mga taong hindi lumalaban ng patas. Dahil dito ay pinatay niya na ang telebisyon. Nilantakan niya na lamang ang kanyang pagkain. Tamang-tama at masarap naman ang ulam niya na dinugo ang baboy. Kahit na parami talaga ang kain niya. And at the same time, ay tuwang-tuwa sapagkat nagkaroon na rin siya sa wakas ng mga kaibigan. Napagpasyahan niya na kapag nagipit siya, dito na lang siya siguro sasali sa racket ng mga ito. Hindi pa naman niya kasi alam kung ano yon. Kahit nagdadalawang isip siya, hindi man sa pagiging mapangusga, nananalangin siya na sana ay legal ang bagay na iyon. Samantala, mabilis na lumipas ang mga panahon. Kasalukuyan na nitong nag-aaral si Mario. Dahil dito, tuwing walang pasok na lamang sila nakakapag-banding ni Mario.
nagtutungo siya sa bahay nito. Doon sila nagkikwentuhan. Hindi lang basta kwentuhan ang nangyayari kung hindi. Nag-aaral rin sila. Kasalukuyan na kasing third year college ang dalaga. Si Marivic ang naging tutor niya sa mga pag-aaral nito. Mahusay namang magturo ang dalaga at napakalinaw pa kahit naiintindihan niya kagad. Dahil dito ay may natututunan siya kada bisita niya sa tahanan nito. Tuwing linggo, bakit hindi ka nagpupunta rito? Tanong sa kanya ni Marivic. Paano kasi? Dumayo ako sa lugar ng mga katropa ko. Nag-basketball kami roon. Tugon ng binata. Napakunot daw si Marivic habang nagsasabi ng, Teka, saang lugar ba yon? Malayo ba? Dito nga nabanggit ni Mario sa dalaga ang lugar niyon. Nalaki naman ang mga mata nito matapos itong marinig. Hindi man sinanghusga ako, Mario pero yung lugar na yon, napakaraming krimen na nangyayari, kagaya ng human trafficking, tungkol sa drugs, sigulot at patayan. Kahit kung gusto mong makaiwas sa gulo, Mario, makinig sa akin. Huwag ka nang dumayo pa roon para mag-basketball. Payo sa kanya ni Mario. Napakamot ulo si Mario habang nagsasabi na, Alam mo, mas magulo nga dito Narito si Albert. Siya yung totoong salbahe. Dahil nangungutong siya ng mga taong nagtatrabaho ng marangal. Yung mga katropa ko roon, minsan na hindi nila ako binuli o inaway. Saka mas payapa ang lugar roon. Tahimik para sa akin bagamat maraming squatter. Mario naman, makinig ka naman sa akin. Ginagawa ko ito hindi para sa akin kung hindi para sa kapakanan mo. Iwasan mo na sila hanggat maaga pa. Kaya pala nakikita ko na kada pagkatapos kitang turuan ay nininigarilyo ka. Hindi ka naman ganyan dati. Dahil dito ay natahimik si Mario. May katotohanan ng binanggit ng dalaga. Mula noong nagkaroon siya ng premyo na sigarilyo, natuto na nga siya sa ganitong klase ng bisyo. Tila nakalimutan niya na nagpapaganda nga pala sila ng katawan. Sa larangan ng fitness ay bawal na bawal ang kanilang mga bisyo. Teka, nagyayaya pa sila sa'yo ng racket? Tanong pa sa kanya ni Mario. Dito niya naalala ang nabanggit ni Nestor sa kanya noon. Oo pero hindi ko pa naitatanong sa kanila kung anong racket yon. Kung ganon, subukan mong itanong sa kanila. Nakakasigurado akong itigal yon. Dahil sa sinabi ng kaibigan, nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hanggang sa napagtanto niya, na tama nga ang naging payo nito. Napagdesisyonan niya na sa oras na magkita ulit sila ng kanyang mga katropa, ay kukumprontahin niya na ang mga ito sa kung ano ba talaga ang trabahong inaalok nito sa kanya. Hanggang sa mangyari na nga ang pagkakataon na iyon, nagtanong siya kay Nestor at nalaman niya na ang mga inilihim ng mga ito. Atin-atin lang ito Gusto mo bang magkabera talaga? Oo naman bro. Halos lahat ng tao hindi tinatanggihan ng pera dahil sa matinding kahirapan. Sa mundong ito ay puro pera-pera lang. Dahil sa kanyang iniiyak ay natawa si Nestor. Tama ka. Hindi mabubuhay ang tao kapag walang pera. Pagkain, inumin, at kahit damit na kinakailangan ng pera. Kami ang mga termite gang, Mario. Pinapasok namin ang mga may perang lugar. Gaya ng bangko o tindahan. Sa pamamagitan ng pag-ukay, tutulak rin kami ng droga. So payag ka? Dito na nanlaki ang mga mata ni Mario. Napagtanto niyang tama ang sinabi ni Marivic. Nagkunwari siya ng sasali sa sama na iyon. Nagplano naman si Nestor ng huhukayin nilang lugar sa mga susunod na araw. Nangako siyang pupunta sa aktibidad nilang iyon. Pero noong makauwi na siya sa kanilang lugar, agad niyang sinabi ito sa mga pulis. Nagdarasal siya na sana ay mahuli ang mga termite gang at mga drug pusher, sapagkat kapag pumalpak ang mga alagad ng batas, nakakatiyak siya na babalikan siya ng mga ito para magiganti sa kanya. Hanggang sa dumating na nga ang kanyang kinakatakutan, sapagkat ayon sa mga pulis ay hindi na nahuli ang mga ito at marahil ay nakatunog. Pero wanted na raw ang mga ito at may pagkakakilanlan. Dito naging paranoid si Mario. Pagka-uwi niya galing universidad, ay nakakulong na siya sa kwarto. Minsan pa nga kapag dumudungaw siya sa bintana at sinisilip kung may umaali-aligid bang mga sasakyan o mga tao. Mabuti na lamang sa pagdaan ng mga araw na iyon ay wala siyang nakikita. Kaya nga lang ay hindi na siya nakakabisita pa kay Marivic. Hanggang sa ito na lamang ang nagpunta sa kanilang bahay. Napansin niya na may hawak na sobre ang dalaga. Ano yan? Nagtatakang tanong ni Mario. Para sa iyo raw Nakasulat ang pangalan mo sa sobre Nakita ko yun sa mailbox. Ang tagal mong hindi nakakabisita sa amin Ano bang meron? Hindi na tuloy kita natuturuan. Sa halip na sagutin niya ang mga tanong ng dalaga, mabilis niyang hinablot ang sobre. May kinagulat naman ito. Pagkatapos ay nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Halos kasing bilog ng bola ng jackstone ang kanyang mga mata
nang dahil lamang sa sobrang sindak. Liham pala ng pagbabanta ang sulat na iyon. Ayon dito, hindi raw siya ng mga ito mapapatawad nang dahil lamang sa ginawa niyang pagsumbong sa mga pulis. Lalagyan na raw nila ng tingga ang kanyang ulo sa oras na matiyempohan siya ng mga ito na nasa labasan. Aribik, hindi ba? Pinayuhan mo ko na alamin kung ano ang inalok ng mga katropa ko na racket sa akin? Baka sa kanyang boses ang matindig panginig. Oo, nabanggit ko nga yun sa'yo. Bakit? Anong meron? Teka, tama ba ako ng hinala? Tama ako, no? Oo, tama ka. Tumpak na tumpak. Kung meron lang akong pantatak, lalagyan kita ng stars sa noo. Dito niya na nga ikinuwento ang lahat sa dalaga. Hindi ba't nasuplong mo na sila sa mga pulis? Bakit bumalik ulit doon? Iparating mo sa kanila na nagbabanta naman sila ngayon sa'yo. Payo sa kanya ng dalaga. Natatakot akong lumabas, Marivic. Natatakot ako. Sabit ni Mario. Mababa ka sa kanyang boses ang labis na trauma. Parang hindi ka naman lalaki niyan. Ang laki-laki mong tao, ganyan ka. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Dahil dito, ay sumama na nga siya sa dalaga na iparating niya naman sa mga pulis ang mga pananakot ng mga termite gang. Ayon sa mga otoridad, huwag raw siyang mag-alala. Magruronda umano ang mga pulis sa kanilang lugar araw-araw. Kaya naman dito na lamang nakahinga ng maluwag si Mario. Pero kahit ganoon, ay kinakabahan pa rin siya. Paano ba naman kasi? Hindi lamang pala ang mga ito basta-bastang kriminal, kung hindi sindikato ito, kung saan ay makapangyarihang grupo at may kakayahang magpapatay ng tao. Yun ang bagay na kinakatakot ni Mario. Kaya't ganito na lamang siya kaparanoid. Nang dahil sa takot niyang lumabas, si Marivic na lamang ang nagtutungo sa kanilang tahanan para siya ay turuan. Samantalang siya ay pumapasok pa naman ng universidad, pero hanggang pag-aaral na lamang siya at sa kasabahan. Makaraan lang ng ilang linggo, dito na lamang nakahinga ng maluwag si Mario. Paano ba naman kasi? Ibinalita sa kanya ng mga pulis na nakakulong na ang mga ito. Dito na lamang bumalik sa normal ang buhay ni Mario. Naiinis pa nga siya sa kanyang sarili, sapagkat masyado siyang naging duwag. Dapat pala ay naging matapang siya. Tinalo pa siya ng babae at walang iba kung hindi si Marivic. Samantala nakikita pa rin ni Mario si Albert at Rose, at nakikita niya na parang magkasintahan na talaga sila. Nag-holding hands kasi sila at masyadong sweet sa isa't isa. Tuluyan niya nang tinanggal sa kanyang isipan si Rose. Umabot pa ng puntong noong piyesta sa kanilang lugar ay nagkaroon ng liga ng basketball dito. Kasali siya sa laro, sapagkat bago naging pista ay sumali na siya sa isang basketball team. Ito ang paraan niya upang makalimutan si Rose, ang maging busy sa pag-aaral at sa paglalaro. Hanggang sa hindi niya inaasahan na ang makakalaban pala nilang team ay ang kinabibilangan ni Albert. Nakita niya rin na nanonood ron si Rose. Sa loob-loob niya ipapakita niya ang kanyang husay sa pagbabasketball. Hanggang sa magsimula na nga ang laban. Naunang nakakuha ng bola ay ang kalaban nila. Hanggang sa nablak ito ng kakampi niya. Habang nagdidribble ang kalaban, Ketang system ay napunta sa direksyon niya ang bola. Kaya't agad niya itong kinuha. Gusto niyang i-layup ang bola sa ring. Kaso nga lang ay bantay sarado siya ng isa. Kaya naman ang ginawa niya ay pinasa muna niya sa kakampi. Nagtungo siya malapit sa ring hanggang sa sumenyas na siya na ipasa ito sa kanya. Sumunod naman ang kanyang kakampi at ibinato sa kanya ang bola. Nasalo niya naman ito, subalit hindi pa nagtatagal sa kanyang mga kamay ang bola ay tatapik na ito ng kalaban. Hindi niya inaasahan ang pagsulpot nito sa kanyang likuran. Noong tignan niya kung sino ito, nalaman niya na si Albert pala ito at nangangisi sa kanya. Para bang inaasar siya nito na hindi niya dinepensahan ng bola. Kaya't ang nangyari ay napunta sa kalaban nito. Ipinasa ng kalaban kay Albert ang bola, kaya't nakagawa ng layup ang binata. Marami namang nagpalakpakan ng makapuntos na ang kabilang panig. Kasama na roon si Rose na labis na natutuwa sa ipinapakitang gilas ni Albert. Pero nangako si Mario sa sarili. Nababawi siya at bibigyan niya ng karangalan ng kanilang team. Nablak ng kanyang kakampi ang bola ng kabilang panig. Nakuha naman ito ng isa pa niyang ka-teammate at pumwesto na si Mario malapit sa ring. Napansin niya na walang balak na magpasa ang ka-teammate niya. At hindi nga siya nagkamali dahil tumira ito ng tres pero sablay. At dahil malapit nga siya sa ring, ay nagsagawa siya ng rebound. Dahil dito ay nagkaroon na rin ng puntos ang kabilang team. Noong break time nila, napansin niya na hindi pa rin dumarating si Marivic.
Nangako kasi ito na manonood sa kanyang laro. Subalit hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Sa loob-loob niya ay baka masama ang pakiramdam. Mauunawaan niya naman kung ganoon ang nangyari. Samantala naging dikit ang laban hanggang sa mag-fourth quarter na. Nagpapakitang kilos kasi ang dalawang team sa kanilang husay sa pagbabasketball. Pero ang naging highlight sa laro ay sina Mario at Albert. Talagang nagbabawian sila ng mga puntos. Madalas ay layup at tres ang ginagawa ni Albert. Samantalang si Mario, kung hindi rebound, ay malahalimaw na dunk. At dahil mas marami siyang nagagawang puntos, sa bandang huli ay nanalo ang kanilang team. Kaya't nakatanggap sila ng malaking pera mula sa kapitan. Kahit talo ang sarili nitong anak, nagbigay pa rin ito ng premyo para sa kanila. Kaya naman noong matanggap niya na ang kanyang parte, nagtungo siya sa bahay ni Marivic. At dito ay nakausap niya ang kapatid nito. Tama nga ang kanyang hinala, sapagkat may karamdaman nga ang dalaga. Inaapoy raw ito ng lagnat. Dahil roon, nagboluntaryo na lamang siya na siya ang bibili ng gamot sa butika at pati na rin ang kakainin ito. Matapos niyang bumili ng gamot sa butika, ay bumili siya ng lugaw. Patapos nito ay dumiretso na siya sa kwarto nito. Hindi maasikaso ng kanyang kapatid si Marivic dahil marami itong sinasagutan na assignment. Kahit napagpasya na lamang ni Mario na siya na lamang ang magsubo ng pagkain dito. Ang daya mo hindi ka kasi nanood ng laro ko kanina, kaya natalo ang team namin. Papirong saad ni Mario. Naupo na siya sa tabi nito. Hinipo niya ang noo at leg nito. Nilalagnat nga ito kaya kailangan ng pakainin para makainom na ng gamot. At kahit may nararamdaman, pinilit ni Marivic na tumugon sa kanya. Paano ako makakapanood Masakit ang buong kong katawan dahil sa trangkaso na ito. Pero kahit hindi ako nakapanood ng laro nyo, nararamdaman ko na nanalo ang team nyo. Tama ka, nahulaan mo. Nanalo nga kami. Sayang nga lang kasi hindi mo napanood kung paano ko dakdakan ng ring. Sige, maupo ka na sa kama. Susubuhan kita ng pagkain. Utos niya sa dalaga. Inalalayan niya pa ito na bumangon dahil alam niya ang pakaramdam ng may trangkaso. Nasilayan naman ni Mario na nakangiti si Marivic. Mukhang masaya ka ngayon kahit na may sakit ka. Sambit niya rito. Natutuwa lang kasi ako dahil meron akong napakabait na kaibigan na kaya mo. Ikaw rin naman ay napakabait sa akin. Paano ba naman kasi? Noong panahong may kinakatakutan ako, ay binigyan mo ako ng lakas ng loob. Kaya kahit papaano ngayon nagiging matapang na ako sa buhay. Napangiti naman si Marivic habang nagsasabi ng, dapat lang maging matapang ka dahil minsan ng buhay ay kailangan ng tapang at katatagan upang makamit ang tagumpay. Tama na nga ang mga kadaldalan. Kumain ka na para makainom ka na ng gamot. Ubusin mo itong lugaw sambit ni Mario. Saka sinubuhan niya na nga ang kanyang kaibigan. Natuwa siya dahil sumusubo naman ng malalaki ang dalaga. Matapos niyang makakain ito at mapainom ng gamot, meron itong bagay na naitanong sa kanya. Mario, kaya ba hindi mo pa rin nakakalimutan si Rose dahil maganda siya? Kaganda ang panlabas ba ang tinitignan mo sa isang babae? Natahimik si Mario. Paano ba naman kasi ay guilty siya? Hindi niya nga makalimutan si Rose nang dahil sa kagandahan nito. Gustong-gusto niya kasi ang klase ng babae na napakasarap pagmasdan. Pero syempre, gusto niya rin sa isang tao ang may pusilak na puso. Kaya naman, sinabi niya na ayaw niya sa babaeng may magandang mukha lamang. Kung hindi ang gusto niya sa babae, ay yung lumiligaya ang puso niya kapag kasama ito. Yung kahit sa simpleng bagay lamang na magkasama sa ginagawa, ay agad na sumasaya ang puso. Dahil sa kanyang sinabi, ay napangiti ang babae. Hindi nagtagal ay nakatulog na nga si Marivic. Nagpasya si Mario na dumito muna ng ilang oras upang magbantay sa kaibigan. Nakatanaw lamang siya sa bintana habang pinagmamasdan ng sap. Maya-maya pa ay biglang kumiling din at hindi nagtagal ay bumuhos ang napakalakas na ulan. Dito niya biglang naalala noong minsan silang nanghuli ng mga alimango. Parang nakikinita-kinita pa niya ang oras na yun sa mga ulan, ang masayang ngiti ni Marivic. Dito niya napagtanto na nahulog na pala siya sa dalaga. Kaya't gagawin niya ang lahat para lamang mawala na ang lagnat nito. At kapag nangyari yon, dito niya na lamang liligawan si Marivic. Dito niya napagtanto na paghanga lamang pala ang nararamdaman ni Mario kay Rose. Pero pagdating kay Marivic, ay isang malalim na pag-ibig na kasing lalim ng dagat. Kaya naman sinisigurado niya
Naiingatan ang puso nito sa oras na sagutin siya ng dalaga habang buhay niya itong mamahalin. Samantala, noong tumila na ang ulan, saglit muna siyang umuwi ng bahay. Yun ay para mapakain niya ang mga alagang pusa. Napagpasyahan niya kasi na sa bahay muna nila Maribig siya magpalipas ng gabi para naman mabantayan niya ito ng maayos. Noong magising na nga si Maribig sa pagsapit ng gabi, nagtaka ito kung bakit naroroon pa rin siya at tila wala siyang balak na umuwi sa kanila. Kaya naman sinabi ni Mario na sa kanila na siya magpapalipas ng gabi para nga mas mabantayan pa niya ang dalaga at para maalagaan ito ng mabuti. Dahil sa kanyang sinabi ay naluha si Maribig. Bakit ka naman naiiyak yan? May sakit ka na nga, umiiyak ka pa? Sambit ni Mari. Hindi ko kasi akalain na importante pala ako sa iyo. Tugon ni Maribig. Importante ka naman talaga sa akin. Akala ko nga hindi ako magkakaroon pa ng totoong kaibigan pero dumating ka. Pakiramdam ko nga, ikaw yung pumalit kay Lola para damayan ako sa buhay. Tugon ni Mari. Bigla namang natawa ang dalaga habang sabi ng, para mo na rin sinabi nga ako ang susunod sa lola mo. Natawa na lamang si Mari. Natulog sa may sahig ang binata, samantalang ang dalaga ay sa kama. Oras-oras ay nagigising ang binata para lamang tignan ang kalagayan ng kaibigan. Nakikita niya naman na maayos ang sitwasyon nito. Pagsapit ng kinaumagahan, ay bumaba na ang lagnat ni Maribig, kaya naman pinaubayan niya nito sa kapatid nito. Kinakailangan niya na kasing pumasok sa university dahil sa varsity siya roon. At dahil naging varsity player na siya, ay libre na ngayon ang kanyang tuition fee. Kaya nga lang, yung ibang mga kaklase niya ay inaasar siya minsan. Paano ba naman kasi sa edad niyang 30 anyos, ay nasa college pa rin siya. Dapat ay may maganda na siyang trabaho at syempre, dapat ay may pamilya na. Pero sa kabila nito, ay hindi na lamang ito pinapansin ni Mario. Para sa kanya, hindi niya dapat patulan ng mga nakababata sa kanya. Dapat ay pinagtitimpihan na lamang ang mga ito. Samantala noong gumaling na si Maribig, bumalik na ito sa pagtututor sa kanya. Nakikinig naman siya ng maayos para siya ay matuto. Matalino talaga itong si Maribig, kaya nire-respeto niya ang pagiging intelihente nito. Hanggang sa isang araw ay niyaya ni Mario si Maribig na manghuli ulit ng alimango. Tamang-tama naman dahil umuulan ito. Ibig sabihin, ay maraming magsisilibasan ng mga alimango. Kaya merong sinabi si Mario kay Maribig. Gusto mo bang mahuli ng maraming alimango? Nalaman ko na kasi ang spot nila. Sa parting yan, namuntikan ka ng magkaukaw. Napatitig naman ng may pagtataka ang dalaga. Ngunit sa kabila nito, ay sumunod naman ito sa kanya hanggang sa nanlaki ang mga mata nito at parang merong nakapasa ilalim ng puting. O bakit natigilan ka dyan? Meron ka na bang nakapang alimango? Wala pa pero may nakakapa akong isang bagay. Medyo may kahabaan at parang gawa sa metal. Ganun ba? Kunin mo nga, Maribig. Nang maiangat ito, ay mas nanlaki ang mga mata niya nang masilayan na isa pala itong necklace. Papaano nagkaroon ng necklace dito? Takang tanong ni Maribig. Dahil nilagay ko talaga yan. Para talaga sa'yo yan. Gusto ko kasing ligawan ka, Maribig. Pwede ba? Tanong ni Mario. Pwede naman. Pero hindi pa ako sigurado kung kailan kita sasagutin. Napakamot ulo naman si Mario habang isasabi ng, ano ba yan? Bakit hindi mo pa ako sasagutin? Pagmamakaawa ni Mario. Pero naiintindihan niya naman na kinakailangan ring magpakipot ng isang babae para masubukan ito ang kanyang katatagan. Isinuot naman ni Mario ang necklace sa leeg ng dalaga. Natatawa ako sa iyo, Mario. Pwede mo namang ibigay sa akin ng personal. Bakit kailangan mo pang ilublob sa puti? Pagpasensyaan mo na. Ito lang kasi yung paraan ko ng pagpapakita ng kakaibang sorpresa. Huwag kang mag-alala, lilinisin ko yun sa sapa bago ko pa ibigay sa'yo. Maraming salamat dito, Mario Alam mo, first time ko palang makatanggap ng regalo mula sa isang kaibigan. Dahil kasi sa kapangitan ko, nahihirapan ako na makahanap ng totoong kaibigan. Napabuntong hininga naman si Mario habang nagsasabi ng, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na hindi ka pangit? Napakaganda mo kaya? Napangiti na lamang si Maribig habang ito ay nagsasabi ng, yan ang gusto ko sa'yo ang magkaroon ka ng isang kaibigan na araw-araw kang bobolahin. Napailing at napangiti na lamang si Mario. Sa loob-loob niya, kailan pa ba maniniwala ang dalaga sa kanya na hindi nga ngayon mahalaga sa kanya ang panlabas na kanyuan kung hindi ang panloob na kabutihan. Totoo nga ang kasabihan
na kumukupas ang kagandahan kapag tumatanda na, o hindi naman kaya ay nagiging kalansay sa ilalim ng lupa. Pero yung mga nagawa mo dito sa mundo noong nabubuhay ka pa, ay hindi mabubura sa mga mata ng Diyos. Magkakaroon ka pa ng walang hanggang buhay, oras na sinunod mo ang mga kalooban niya, noong nandito ka pa sa mundo. Para kay Mario, si Marivic ang isang perpektong babae para sa kanya. Kaya naman nangako siya dito na araw-araw itong liligawan. Hindi siya tatama rin sa paggawa ng love letter dito, para pakiligin araw-araw at gabi-gabi ang babae. Siya na ata ang pinakamasayang lalaki sa oras na sagutin na siya nito. Gusto niya talaga itong makasama habang buhay, kaya naman nagagawin niya ang lahat, papasagot lamang ang dalaga. Samantala, nagkaroon ng liga sa kanilang lugar, kaya naman hindi ito pinalagpas ni Mario at ng kanyang mga katimig. Nagulat siya sapagkat napagtanto niyang si Albert na naman ang kanyang makakalaban. "Babawi ako sa iyo, kalbo ha." Pahayag nito bago magsimula ang kanilang laban. Kaya naman napangiti na lamang siya. Ayaw niyang patulan ng pang-insulto nito sa kanya. Papatunayan niya na lamang ang husay niya sa paglalaro ng basketball. Ipapahayag niya ito sa kanyang laro. Yun nga ang nangyari. Dahil bawat layup nito sa ring ay inuunahan niya ng pangbablock. Dahil dito ay napupunta ang bola sa kanilang team. Nagsagawa naman ng press na tira ang kakampi niya na siyang nakasalo ng bola. Nashoot naman ang bola kaya't nagkaroon sila ng kauna-unahang puntos. Kitang-kita naman sa pagmumukha ni Albert na naiinis ito sa ginagawa niyang blocking. Pero bumawi kaagad si Albert ng press dahil dito ay naging tabla ang kanilang puntos. Noong mapunta sa kanilang team ang bola, ay pinasa ito sa kanya ng kakampi. Kahit na maraming bantay, ay nagsagawa siya ng layup. Nashoot naman ang bola, kaya't maraming tao ang nagpalakpakan sa ginawa niyang pakitang gilas. Kasama si Marivic sa nag-cheer sa kanya. Kahit malayo ito ay kitang-kita niya sa mukha nito ang walang hanggang pagsuporta sa kanya. Napansin niya rin na suot pa rin ito ang kwintas na kanyang bigay. Kaya't nangako siya sa kanyang sarili na mas papasahin niya ang kaibigan sa pamamagitan ng paggawa niya ng kahusayan sa larangan ng basketball. Gustong-gusto kasi niya na masilayan na masaya ito at ito ay nakangiti. Para sa kanya ay sobra itong nakaka-inspire. Samantala, nahawakan muli ni Albert ang bola at noong aktong isushoot na ito ay sinupalpal niya ang bola. Rinig na rinig pa niya ang pag-echo ng bola. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay napahiya na naman si Albert. Kitang-kita naman sa mukha ni Rose na nanonood rin doon ang sobrang pagkadismaya. Siguro ay umaasa ito na magpapakitang gilas ito. Subalit napahiya lang naman pala. Kaya naman sa loob-loob ni Mario, mas lalo niyang dadagdagan ang pagkapahiya nito. Muli niya na namang nahawakan ng bola, kaya't ang ginawa niya ay kahit bantay sarado siya ni Albert, ay tumaktak siya ng suwabe sa harapan nito. Mas lalo namang nagsigawan ng mga tao nang dahil sa mga ginawa niyang kagilagilalas na pagkilos. Marami na ngayon ang humahanga sa kanya. Unang-una na rito ay walang iba kung hindi si Marivic. Nagpaulan ng layup at tres si Mario hanggang sa last quarter. Natambakan na naman nila ang kabilang team kahit sila ang nagwagi. Dahil dito ay nagkaroon na sila ng malaking papremyo. Nagkaroon pa sila ng trophy at pati na rin medalya. Sa loob-loob ni Mario, magagamit niya ang mga napanalunan, lalong-lalo na sa mga gamit niya. Pero kahit ganoon pa man, ay makakapagbenta pa rin naman siya ng gulay sa kanyang kaibigan. Dahil dito, ay hindi nauubusan ng panindang dalaga. Punong-puno pa rin ng gulay ang kanyang pwesto. Pinalatuan pa ni Mario ang kaibigan ng halagang pangpuhunan sa pagbili ng karne ng baboy. Kaya't dumami na rin ang paninda nitong karne. Samantala, noong nagtapos na ng pag-aaral si Marivic, ay umattend siya ng graduation nito. Paano ba naman kasi ang tatay nito ay nasa ibang bansa at doon nagtatrabaho. Yung kapatid naman ng dalaga ay hindi makakadalo dahil abala ito sa pangingista. Masayang-masaya si Marivic dahil siya ang umattend ng graduation. Meron pang karangalan ng dalaga, kaya't meron itong medalya. Proud na proud naman si Mario sa tinamong achievement ng kanyang kaibigan. Wala namang duda na matalino ito sapagkat ito ang naging tutor niya. Inaamin ni Mario na simula pa noong turuan siya nito ay tumaas na ang kanyang marka. Dahil dito ay merong regalo si Marivic galing kay Mario. Yun ay walang iba kung hindi ang malaking stop toys. Mahilig kasi rito ang dalaga. Kaya naman tuwang-tuwa ito at yumakap sa kanya. Pinuri rin naman siya nito sa husay niyang maglaro ng basketball.
Meron din akong sorpresa sa'yo, Mario. Ano yun? Brand new cellphone ba yan? Mababakasaan nyo ni Mario ang matinding pananabik. Hindi. Basta't magpunta tayo sa Saba. Kakunin mo yung putik na ituturo ko. May alimango kasi doon. Kahit na nagtataka ang binata sa pinapagawa nito, ay sinunod niya pa rin iyon hanggang sa may nakapasyang bote. Nakita niya na bote nga ito at may papel na nakaloob doon. At noong mabuksan niya na ito at nang mabasa ang nakasaad, labis siyang natuwa sapagkat ang nakalagay doon ay sinasagot na siya ni Marivic. Naglulundag siya sa putikan at sa kaniyakap ang nobya. Hindi niya maipaliwanag ang kasiyahan niya ng sandaling iyon. Para siyang nasa langit. Lumipas ang maraming taon, si Mario naman ngayon ang nakapagtapos ng pag-aaral. Nakapagtapos siya bilang criminology. Hindi niya makakamit ito kung hindi dahil kay Marivic na kanyang naging tutor. At syempre, sa pagsusumikap niya rin sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay at pagiging varsity player niya. Hindi nagtagal, ay naging ganap na ng pulis si Mario. Nagsasama na sila ni Marivic na isa na ngayong teacher. Samantala habang nagkikwentuhan sila noong gabing iyon, sa balkonahe ng kanilang tahanan, biglang may natanong si Marivic kay Mario. Bakit nagpapatubo ka ngayon ng buhok, mahal? Dati madalas na kalbo ang gupit mo, hindi ba? Kahit hindi ka naman panot, ganun palagi ang hairstyle mo. Gumwapo ka na lalo, kamukha mo na si Piolo Pascual. Alam mo kung bakit, mahal? Nang mamatay si Lola, ay nagpasya ako na magpakalbo dahil sign ito ng pagiging ulila ko sa buhay. Isang sign na walang nagmamahal sa akin. Pero noong dumating ka sa buhay ko, lalo na noong sinagot mo ako, isipan kong magpatubo ng buhok. Ikaw ang nagkumpleto ng buhay ko, mahal. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Sambit naman ni Marivic. Hindi nagtagal, ay nagdampi ang kanilang mga labi. Nilasap nila ang kanilang pagmamahalan at naging pipingsak sila lamang roon ay ang mga bituin sa langit. Samantala nabalitaan na lamang ni Mario na nagkahiwalay na sina Rose at Albert. At sa tuwing nakakasalubong sila ni Rose, tumititig ito sa kanya na para bang nagpapahiwatig na namimiss siya nito ng sobra at nagsisisi kung bakit mas pinili si Albert. Hindi rin ito nakapagtapos sa pag-aaral dahil mas inuna nito noon ang love life. Si Albert naman ay lumipat na ng kabilang bayan matapos matalo sa halalan ng kanyang ama, kaya't wala nang bully sa kanilang lugar. Samantalang si Mario ay sobrang tapat sa kanyang nobya. Mahal na mahal niya kasi ito. At sa ngayon nga, ay nagdadalang tao na rin si Marivic. At sa susunod na buwan na sila magpapakasal. Napapangiti na lamang si Mario sa tuwing naaalala niya ang nakaraan. Sino ba namang mag-aakala na dati siyang nagtitinda ng gulay? Sa ngayon ay isa na siyang pulis na tapat sa paglilingkod sa bayan.